The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when Jesus was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem. But his parents did not know it. Thinking that Jesus was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances. But not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found Jesus in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When Jesus' parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And Jesus said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But his parents did not understand what he said to them. Jesus went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and people. My dear friends, brothers and sisters, our dear pilgrims, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa panahon ngayon ay madali nang maghanap ng direksyon kapag nawala. Some of you came here to Manawag using Waze or Google Maps. Pag meron din tayong kaibigan gusto makipagkita, dati-rati kailangan mag-usap ng maayos. Sa Manawag, pag nakarating ka, umupo ka ng third row at magsuot ka ng kulay puti. At kung maraming nakaputi, maglagay ka ng panyo na pula sa may kaliwang balikat. Noong araw, ngayon, may cellphone na. Pag nandito na at maraming tao, all you have to do is say, "San ka na? Dito na mi." Ayan. Nasa may kandilaan dito sa likod. Nasa Chowking, dito sa labas ng simbahan. Parang bang ngayon ay hindi na ganon siguro tayo mabibiktima na mawawala. In the Gospel, we have the loss and finding of Jesus, and we could say, sana kung si Mama Mary and Joseph had a cell phone, and Jesus also had his own tracker, smartwatch, sana hindi na naganap ng 3 araw. Pero actually, kahit ano pang advance ng technology, tayo po talaga ay mawawala at kailangan hanapin. In our life, there are 4 moments we are lost and we need to be found. The first moment ay nung tayo'y sinilang. Before we were born, we were nothing. Sino po rito ang alam agad ang pangalan ng apo sa tuhod? Sino po rito ang kung bata pa ang iyong kapatid, ang alam agad ang ilan ang anak na iyong pamangkin? O kaya ilan na magiging anak na iyong kapatid na nag-aaral pa sa high school? Hindi pa natin naisip, hindi nga natin alam kung sino mapapangasawa. Minsan meron dyan, elementary, sila na, naku, bata-bata pa. Pero pagdating naman ng 25 years old, hindi naman pala sila. Naku, heartbroken, ang tagal-tagal. Meron naman dyan na kung kailan pa na matanda, sa kanya nakita ang kanyang loved one, sa trabaho, ngayon uso na sa online. So you never know, when are we going to be born? Kaya that's the first moment. When before we were born, we were lost, we were nothing. And then we were found, the gift of life. Now the second moment that we are lost and found ay kapag tayo ay naging teenager. When we were born, we were babies, toddlers. And we were simply
parang alagain ng mga magulang. Nangongopya lang tayo kung anong ginagawa ng mga magulang. Kaya same na damit, same hairstyle. Pero pag nag-teenager, marami sa mga magulang dito nakaka-relate na magbabago ng ugali ng anak. Sapagkat teenager years are the years, hahanapin na ng bata kung sino talaga siya. Mag-iiba na siya ng choices. Ang inyong binata ayaw nang sumama sa inyo papunta sa mall. Ang inyong dalaga, iba na ang parlor na gusto. Yung inyo raw parlor ay pang matanda na. At kahit po sa social media, ang sabi nga nila, ang Facebook daw ngayon ay para sa mga matatanda. If you want to see the younger generation, look for them at IG. At kung gusto niyo mas bata pa, look for them at TikTok. So talagang nag-iiba na ang landas, iba na ang mga desisyon, iba na mga pinipili kapag nag-teenager. We need to find out who we are. Kaya lost and found. Sapagkat pag teenager years, akala mo sigurado ka na sa mga choices mo, yung pala magbabago pa. Akala mo siya na talaga ang pinakamamahal mo dahil doon bumagsak ka sa chemistry, hindi ka nakagraduate ng junior high school on time, napagalitan ka, hindi ka pa nakapasa sa iyong gustong kurso, sa iyong gustong college kasi napunta ka sa barkada para sa'yo mas mahalaga ang barkada, yung pala hindi naman sila mas mahalaga. Pag teenager years, we could say these are the times we do a lot of stupid stuff because we're trying to explore who we really are. Akala natin, alam na natin ang lahat, tama ang lahat, pero sa bandang huli, we're foolish pala. Teenager years. Now, the third moment we are lost and found, ito po yung 40 plus pataas. Bakit ito po yung moment na ito? Sapagkat pag 40 plus ka na, maraming mawawala sa'yo. Unang mawawala is you're going to lose your teenager features. Napansin nyo, mula nung teenager tayo until the age of 40, yung itsura ng buhok natin, itsura ng ating mga pisngi, hawig na hawig pa rin. Kahit tumanda na tayo, we still look the same. Pero pag nag-40, 50, 60, nagmumukha na tayong lolo at lola. Tanggap ko na po, ganun na po ang stage ko ngayon. Parang kailan lang, ang tagal-tagal kong tumanda. Parang kailan lang everyone who see me, ako pa rin yun dati. But suddenly, when you reach especially 50 years old, marami magpapaalam. Siyempre, nung teenager years, papuntang college, nakapili ka na mapapangasawa, nakapili ka na ng kurso, ng trabaho, ng career, ilan ang mga anak. Pero pag 40, 50 years old, ang problema, marami dyan hindi mo na pinili. You'll feel lost. Anong mga hindi mo pinili? Lalabo na ang mata. Kailangan na mag-eyeglasses. Dati, pamporma lang yan. No? Gusto ko mag-eyeglasses para magmukhang pogi. Ayan, magmukhang cute. Ngayon, pag 50 ka na at naka-eyeglasses, hindi pamporma yun. Hirap ka talaga magbasa. Hirap kang makakita. Ano pa mawawala? Pandinig. Yung dati-rate, madali mo madinig. Ngayon, hirap na alala ko pa po. Nung nandito po ako sa Manawag, bilang isang novice, ako po ay magaling makinig ng musika. In other words, kaya kong bumuo ng -1 just by hearing the song. I can replicate the piano, the drums, the strings. Pakikinggan ko lang yan. Pero 10 years ago, nagsimula na. May pinapakinggan ako mga boses ng choir na gusto kong ituro. Walang pyesa. Pero pinapasok ko na yung earphone sa tenga ko, hindi ko maintindihan. Ano nga yung boses na yon? Ilan ba yun? 2, 3? Nagsabay-sabay? Alam nyo, ngayon, usong SB19. Matagal ko ng pangarap na gumawa ng pyesa ng tila luha at hanggang sa huli. Wala pong pyesa niyan. If I can write that down, ang ganda sanang kantahin ng ibang tao na alam mo yun? Pero ang problema, pag nakikinig, kulang na eh. Parang something's not right. Pandinig, nawawala na. Pati po ang ating mga tuhod. Kito yun naman, may tungkod na ako. Nagpapaalam na din. Ako hindi naman tuhod ang problema, kundi broken leg na. Ang dami nagpapaalam. So we're losing who we are. We need to find out who we are when we're 40s and 50s. May nagmenopause, may nagretiro sa mga lalaki, nakalbo na. Meron po sa atin, hindi na maibilik yung balingkinitang katawan. Kahit mag-gym pa tayo, yan na talaga. Lumalaki na ang mga ayaw nating lumaki. Ating mga damit, tinatago sa cabinet, hindi na po magkasya.
pinapamana na natin. At ganoon din po kahit sa trabaho, peak of our life, dapat manager, pinakamataas sa posisyon, pero slowly you're now relying on secretaries. You forget stuff na. May mga schedules, ba't ko tinanggap to? May kasabay pala. Patuloy po ngayon, alam ko pong 7:30 ang aking misa. Pero kahit nandito na po ako, kaninang umaga, tingin pa ako ng tingin sa relo, anong oras nga? Anong oras sa misa? Baka mamaya nagkamali ako. Because now we commit those mistakes. We think we're remembering the correct time. Yung pala, 7 a.m. ang misa. I have to check, recheck, double check, triple check. We're losing who we are when we grow old. And it's hard. Hindi lang po yan. Ito na rin ang mga panahon na baka mamaya ang nawala na sa iyo, asawa mo. Either nagkahiwalay na o pumanaw na. Ito ring edad na ito, you're going to lose your children sapagkat may kanya-kanya silang buhay. Hindi na sila nakatira sa iyo. Malungkot na ang bahay. Ito na rin ang panahon na you're going to lose your savings. Oo, marami kang pinaaral, pero hindi yun eh. Ngayon, mataas na magpagamot, maintenance, cancer, o operahan. Malaki na, hindi na pwede yung dati, dadaan yung sa Tempra o Vicks Vaporub. Ang mga sakit, pag 40, 50, 60, paubos ng pera. Dito na rin po, maniningil. Napansin nyo, mas mahal na po ang insurance. Mas mahal na po ang mga kung kayo sasali sa mga Pro-Life UK, mas mahal na. Late na. Talagang pera mauubos. Lakas mauubos. Mga binili natin noon na bagong bahay, bagong sasakyan, naluma na, nasira na, binagyo na, kinakalawang na. At ngayon nagdaisip tayo kung bibili pa ba ng bago? Kasi maluluma na rin na naman. So we lose. What are we going to try to find on this next chapter? We're going to find out the meaning of life. Bakit pa ba ako nabubuhay? Tapos ko ng paaralin ng mga anak ko. Tapos na yung career. Kaya we need to be found. Lord, bakit pa ako buhay? Bakit pa ako nandito ngayon? Bakit maraming problema na wala namang solusyon? Bakit ang dami nangyayari sa buhay ko na hindi ko alam ang sagot? Ako yung matanda na, ako na yung panganay dito, nabubuhay, ako na lang naiiwan sa angkan, hindi ko alam ang mga sagot. We need to be found. And of course, the last moment we are lost and we're found, nangyari din po kay Pope Francis. We're lost when we pass away. Pinakamahirap po yan para sa mga nagmamahal sa atin na magpaalam. Wala pong gustong mawala ng nanay. Wala pong gustong mawala ng tatay. Kahit na hindi natin pinapansin, binibisita. Pero pag nawala, ramdam na ramdam natin. Kaya nga, kailangan tayong makita ng Panginoon muli. How the Lord will find us? By giving us His mercy, by giving us His forgiveness, by giving us this gift, hindi na ng life, the gift of eternal life. Sana, Lord, sa walang hanggan, Ikaw ang kapiling namin, hindi yung malayo kami. Kaya napakaganda ng ating gospel on the second day of our novena, sapagkat sa bawat yugto ng buhay, nawawala tayo. At kung meron tayong Waze, meron tayong Google Maps, meron din pong ganyan sa ating spiritual life. In the 4 moments of our life that we're lost, we have our own Google and Waze na pinala ng Diyos. How do we go to the Lord? How do we go back home to the Lord? Paano tayo makabalik sa Diyos na nawala tayo sa tamang landas? Ang binigay sa atin ay ang ating mahal na ina, Our Lady of the Most Holy Rosary, Our Lady of Manawag. Kaya tayo nagpupunta rito, hindi lang para humiling. Nagpupunta tayo rito sapagkat gusto natin malaman sa tulong ni Mama Mary ang mga sagot sa tanong ng buhay. Gusto natin malaman paano tayo makita muli, mahanap muli ng Diyos. May pakita sa atin pag tayo nawala that this life is worth it. That even those 3 days we were lost, the Lord never gave up on us.
Ganon tayo kahalaga sa Panginoon. Marami tayong ginawang stupid stuff, hindi lang nung teenagers, pero nung matanda na. Marami tayong ginawang kasalanan, marami tayong ginawang pagtataksil, marami tayong ginawang mali, pinaglaban pa natin yung mali. Alam nating mali, ginawa pa rin. Ganun po talaga ang buhay. Pero the Lord is not giving up on us. Kaya nga po, dalawa ang fiesta ng Our Lady of Manawag, Summer Fiesta and October Fiesta, kasi parang sinasabi na all throughout the year, God remembers you. God remembers us. He's not giving up on us. Don't give up. Huwag kang umayaw sa tamang landas. Huwag kang umayaw sa plano ng Diyos sa buhay mo. Before we continue, ako po ay nakabase sa Calaruega. Ito po ay malapit sa Tagaytay. At alam niyo po, sa lugar na yon, ibang-iba rito sa Manawag, kung kayo po ay nakatira malapit doon, pag talagang tag-ulan at tag-bagyo, makapalang fog. So ngayon, pag makapalang fog at wala kang fog lights, delikado, baka mamaya sa bangin ka mapunta. Kaya may isang turista, ang sabi niya, para hindi ako mapunta sa bangin, ito ang gagawin ko. Susundin ko yung ilaw ng sasakyan sa likod ko, sa unahan ko. Pag kumaliwa, kakaliwa ako. Pag kakanan, kanan ako. Kasi hindi ko makita, may fog light siya eh. Ako wala. Pag dumiretso, dumiretso. Pag nawala ang ilaw, tigil na. Ibig sabihin, nasa bangin na siya. So sa Makatwid, ganoon nga ginawa. Kumaliwa yung unahan, kumaliwa siya. Kumanan, dumiretso, dumiretso. Mamaya-maya, after 30 minutes, ang sunod na siya ng sunod, bigla na lang, tumigil ang sasakyan. May ilaw pa naman, kaya sabi niya, hindi naman naghulog sa bangin. Pero nakatigil. Mamaya-maya, after 15 minutes, lumabas ang driver nung kabilang sasakyan, may dalang payong, at kinatok siya, at ang sabi niya, pare, nasa garahe na ako. Saan ka papunta? Sa ating buhay, kaya tayo nawawala, marami tayong sinusundan. Huwag natin kalimutan, ang ating susundan ay ang Panginoon. At sa tulong ni Mama Mary, when we're lost, may Mama Mary, through her intercession, pray for us that the Lord will find us, na hindi po garahe ng iba ang ating pinupuntahan sa buhay. Ang pupuntahan natin ay ang mas maganda at mas mabuting plano ng Diyos para sa ating lahat in every moment and chapter of our lives.